Hi mga Markay, sasagutin ko lang yung tanong na, Hi Mami Macy, update po pagkatapos nyong na-hospital. Ano po yung next na need nyong gawin or in-advise ng doktor na gagawin nyo? Kasi currently buntis po ako at hindi pa po ako nakakapagpa-check up. Bago ko sagutin yung tanong mo, i-advise ko muna sa'yo na magpa-check up ka na, patignan mo na, huwag ka lang umasa dun sa PT. Siyempre kailangan makita at malaman yung kondisyon ng kalagayan ni baby. So, ayun, na-admit ako ng isang araw sa ospital, tapos pinauwi na din ako kinabukasan at in-advise ako na bawal muna akong masyadong maggalaw-galaw, maglakad-lakad, tumayo ng matagal. Kaya, nasa kwarto lang ako ngayon, tapos hindi na rin ako bumababa. Siguro bababa lang ako kapag talaga nagsasawa na ako dito sa kwarto naka-aircon, hindi na ako bumababa. Iniiwasan ko ding maglakad masyado at tumayo ng matagal. Meron ako listahan ng mga tinitake ko, napakadami. Meron DHA, amino, folic acid, nifedipine, calcium, dupaston, Herages. Tapos yung iba dito, 4 times a day, twice a day, thrice a day. So ayan, meron akong time kung kailan ko sila ititake. At ang pinaka nasad ako is itong pampakapit. Kasi last time, once a day lang ako nagtitake nito at nilalagay ko lang siya sa ano ko. Ngayon, kailangan ko siyang itake ng twice a day, morning at night time. Tapos, dito na, oral na mga Marikoy. So, ayoko kasi ito. Kapag after ko kasing tinake to, nahihilo ako. Kayo ba? Ganon din ba yung naranasan nyo kapag tinitake nyo to? Bukod pa dito, meron din akong isa pang pampakapit. Ito yung 4 times a day. Dati 3 times a day lang to. Ngayon naging 4 times a day siya. So, kabaragbag na pampakapit at ito yung pinakamahal. Advice din ni Doc, next week babalik ako para magpa-ultrasound ulit para makita kung nawala na ba yun or kumonti na, sana wala na siya. At dahil nga tinitake ko yun, pagkatapos ko na hospital, mahilo-hilo ako lagi, nahihilo ako lagi. Kaya hindi nawawala dito sa tabi ko itong Jasmine Rich mga Marikoy. Gusto siyang naaamoy, tapos nawawala yung pagkahilo ko. Kahit nabuntis ako, hindi siya sensitive sa pang-amoy ko. Yung amoy niya kasi is parang lemonade, no? May pagka-citrus, tapos nare-refresh ako. Yun yung naamoy ko dito. Kaya ginagawa ko, papaligo ko sa katawan ko. Ginawa ko siyang inhaler. Lagi ko siyang ginaganyan sa sa ilong ko. Anyway, 89 pesos lang nga pala ito. Naka-sale pa kami. So, kapag bibili kayo ngayon, naka-sale pa mga Marikoy. At ang laki ng discount. From 109 to 89 pesos na lang. Tapos 3.995 cents na. Bukod pa doon, wala po akong pagdurugo na lumalabas sa akin. Sa loob lang talaga siya. Nakita lang siya sa ultrasound. Tapos, wala din ako nararamdaman na masakit. Lately lang, na kapag medyo tumatagal akong nakatayo or naglalakad, medyo di ko alam ang Tagalog nung mabaya. Medyo nafe-feel ko na parang may something dito sa puson ko. Basta mabaya siya, ganon. Kaya, iniiwasan ko na ngayon. So, nandito lang ako sa bahay. Nandito lang ako sa kwarto. Kapag may mga kailangan ako, tumatawag na lang ako kay Daddy Tano. At kapag nandito si Ate Christine, tumatawag din ako sa kanya. Alam nyo ba, ang dami nag-comment yung iba. Dahil daw sa iba na saying sa akin, na nakita ng subchorionic hemorrhage, yun daw yung naging dahilan kung bakit sila nakunan kasi hindi nila kagad nakita, tapos tinuloy-tuloy pa rin nila yung trabaho nila, ganito. Tapos may iba naman na malaki yung percent ng dugo ng hemorrhage nila, pero lumabas si baby na healthy. So, kaya ayoko na magbasa ng comment kasi hindi ko na alam anong mapipil ko. So, ang ginagawa ko na lang, nagpe-pray na lang ako at sinusundan advice ng OB ko. So, ayun lang. So, ayun, inaamoy ko na naman siya. So, ang dami kong gamot. Ang dami kong gamot at vitamins.
Nasa second trimester na ako pero ganito pa rin kadami yung tinitake ko. Mas dumami pa nga yung second trimester kaya hindi talaga natin alam, hindi natin masasabi kung kailan yung pinaka-risky. Kasi nung CJ's, wala akong naramdaman ng first trimester, second trimester, pagdating ng third trimester, hindi na siya umabot. Lumabas na siya. Ngayong second trimester naman ako. Ayan. So, syempre medyo kabado ako at gusto kong panatalihin na okay si baby. Buti na lang active siya at malakas yung heartbeat niya. So, syempre, nagdarasal ako na sana hindi magtuloy-tuloy yung hemorrhage ko, na sana mawala na siya. Madami din ako nabasa na nung una lang daw sila may ganun, tapos nawala na. So, kaya, kung alam mo na buntis ka ngayon, magpa-check up ka na. Huwag mong baliwalain yan. Lalo na kung ngayon ka lang nabuntis, kailangan mo mag-take ng mga vitamins na mga kailangan mong i-take para kay baby. Kasi lalo na yung folic acid. Alam niyo ba yung folic acid? Napaka-importante bago mabuntis at kapag buntis ka na, in 3 months, kailangan iti-take mo yan. Diyan nagkakaroon ng problema kapag kulang ng folic acid, yung spinal cord, hindi siya nade-develop. So, ayun lang.